Magandang araw mga kaibigan kong tumatangkilik sa aking channel. Salamat po. May isa na naman akong kwentong kababalaghang inihanda para sa inyo. Sa mga di pa po nakasubscribe, pasubscribe na po at marami pa akong ihahandang kwento para sa inyo. Halina at simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay Itim na Altar. Kabanata 1, ang pagkakatuklas. Isang hapon ng tag-init, nagpasya ang magkakaibigang sina Arvin, Kaye, Jom, Lala, at Nico na mag-overnight camping sa isang malayong baryo sa Quezon. Matagal na nilang planong gawin ito, malayo sa syudad, walang signal, puro kalikasan. Nasa edad 20 hanggang 22 sila, kabataang uhaw sa pakikipagsapalaran, at gusto lamang pansamantalang iwan ang mundo ng trabaho, eskwela, at digital na mundo. Habang naglalakad sa gitna ng masukal na daan, napansin nila ang isang sirang landas na tila matagal nang hindi tinatahak. Parang iniwan na ng panahon, may mga ugat ng puno at damong ligaw na bumalot dito. Doon tayo. Adventure yan, sigaw ni Jom, palaging pabibo at naghahanap ng thrill. Palaging siya ang nagdadala ng kasiyahan sa grupo, ngunit minsan, siya rin ang puno ng mga mapanganib na ideya. Ang landas ay humantong sa isang abandonadong simbahan, malaki, bato ang pader, at halos natatakpan na ng mga gumagapang na halaman. Wala nang bubong sa bahagi nito, at ang kampanaryo ay wasak na. Ngunit sa kabila ng pagkasira, nanatiling buo ang altar sa gitna. Nakabukas ng bahagya ang pinto, parang inaanyayahan silang pumasok. Kabanata 2, ang Itim na Altar. Sa loob ng simbahan, malamig kahit tirik ang araw. Amoy amag, bulok na kahoy, at isang matamis na halimuyak na hindi nila maipaliwanag. Sa gitna ng altar, isang kakaibang bagay ang tumambad sa kanila, isang altar na kulay itim na itim, parang uling, ngunit makintab na tila luma at bago sa parehong sandali. May mga ukit sa altar na hindi nila mawari. Mga hugis mata, ahas, at mga simbolong parang galing sa ibang wika. Sa likod nito ay isang aklat, bukas sa gitna, at may mga salitang Latin na tila may sariling buhay, gumagalaw kahit walang hangin, parang lumulutang ang tinta sa pahina. Parang impyerno to bulong ni Lala, lumilingon-lingon. Si Lala ang pinakarelihiyoso sa kanilang grupo, at sa kanyang mga mata ay nakita ang takot. Subukan nating magdasal, biro ni Nico. Baka makuha natin yung wish natin. Nagkatawanan sila. Isa-isa silang nagbiro ng dasal, pera, kasikatan, kagandahan, power. Nagkahalakhakan. Ngunit kinagabihan nawala si Nico. Kabanata 3, Pagkawala. Akala ng lahat, nagbibiro si Nico o baka umihilang sa may gubat. Pero ilang oras na ang lumipas, wala pa rin siya. Nagsimula silang maghanap, pero ang paligid ay parang nagbago, mas makapal ang ulap, mas malamig, at tila mas madilim kahit may buwan. Hindi ito normal, sabi ni Arvin, kinikilabutan na. Habang nagsisiyasat, natagpuan nila ang bakas ng paa ni Nico, ngunit nagtapos ito sa mismong harap ng altar. At doon nila napansin may bagong ukit sa altar. Ang mukha ni Nico. Nakangiti. Ngunit ang mga mata ay butas, at tila umiiyak ng itim na likido. Kabanata 4, Mga Panaginip. Hindi na sila makatulog ng maayos. Si Kaye ay nagising sa iyak ng sanggol, kahit wala namang bata sa paligid. Si Lala ay nagsusuka ng itim na tubig tuwing madaling araw. Si Jom ay natagpo ang umiiyak sa sulok, paulit-ulit na binibigkas ang hindi ko sinasadya. Pagbalik nila sa simbahan, nakita nila ang libro na dati wala namang dugo, ngunit ngayon ay parang dinilaan ng hayop. Isa pang dasal ang nakasulat sa bagong pahina, ngunit ito ay gamit ang dugo, quis vocavit, dabit pretium. Ang tumawag magbabayad. Kabanata 5, ang Pangitain. Si Arvin ay biglang nakakita ng pangitain, isang dambuhalang nilalang na may 5 mukha at katawan ng usok, naglalakad sa kabubatan, sinusundan sila. Sa bawat hakbang nito, may nawawalang pangalan sa kanyang isipan. Unti-unting nabubura ang alaala kay Nico, parang binubura sa mismong memorya ng mundo. Habang nagkakape, hindi na matandaan ni Kaye kung sino si Nico. Sino? Tayo lang naman ang 5 nandito, di ba?
Ang simpleng tanong na iyon ay nagparamdam kay Arvin ng matinding takot. Kung si Nico ay nabura sa isipan ni Kaye, baka sila rin ay isa-isang mawawala sa realidad. Kabanata 6, ang kasaysayan ng simbahan. Dinala ni Arvin ang grupo sa isang matandang naninirahan sa baryo. Sa una ay ayaw itong magsalita, ngunit nang ipakita nila ang larawan ng simbahan, nanginginig itong nagsalita. Iyan ang simbahan ng altarum itim, anang matanda. Hindi yan itinayo para sa Diyos. Iyan ay simbahan para kay Adlukas, ang Diyos ng anino at paglimot. Ikinuwento ng matanda ang isang alamat, noong unang panahon, may kulto na sumasamba kay Adlukas upang makalimutan ang kanilang mga kasalanan. Kapalit ng bawat dasal, may alay na buhay. At sa huling sakripisyo, nilamon ng altar ang buong komunidad. Kabanata 7, ang pagkakawatak-watak. Nagkasamaan ng loob ang grupo. Nagsisihan. Lahat ay gustong umalis, ngunit kahit anong landas ang tahakin nila, laging nauwi sila sa simbahan. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang kalangitan ay laging makulimlim. Si Jom ay tumakbo sa gabi, dala ang kanyang bag. Kinabukasan, wala na siya. At may bagong ukit na naman sa altar, ngunit ngayon, ang mukha ay nakangisi at ang mga mata ay blanko. Kabanata 8, ang alay. Si Lala ay nahulog sa pagkabaliw. Kinausap niya ang altar, niyakap ito, at sinabing, ako na lang. Ako na lang ako ang alay. Isang iglap na wala siya, parang sinipsip ng altar. Naiwan sina Arvin at Kaye, nanginginig, umiiyak, at walang alam kung paano tatakas. Ang simbahan ay tila humihinga. Lumalapit sa kanila ang altar kahit hindi sila lumalapit dito. At ang paligid ay tila umiikot. Kabanata 9, ang pagtakas. Nagdesisyon silang sunugin ang simbahan. Gamit ang gasolina mula sa sasakyan, sinilaban nila ang mga pader, ang libro, at ang altar. Ngunit ang apoy ay tila nilamon ng kadiliman. Ang liwanag ay nalunod sa itim. Mula sa altar, lumabas ang nilalang, si Adlukas. Malaki, may katawan ng usok, at may mga mata sa dibdib, mga bibig sa kamay. Ang boses nito ay parang sabay-sabay na ungol ng libo-libong kaluluwa. Hinabol sila ng nilalang sa kagubatan. Habang tumatakbo, may bumulong sa isip ni Arvin, isa lang ang makakatakas. Piliin mo. Kabanata 10, ang huling dasal. Sa gitna ng kagubatan, habang hawak ang dugo ang katawan ni Kaye, napaluhod si Arvin. Ako na lang, hayaan mo siyang mabuhay. Tumigil ang hangin. Tumigil ang oras. At mula sa lupa, sumulpot ang altar. Itim. Buhay. Hinawakan si Arvin at hinila siya pababa. Nang magising si Kaye, siya ay nasa highway na, sugatan, ngunit buhay. Walang alaala ng nangyari. Tinanong siya ng mga pulis. Sino ang kasama mo? Ako lang po mag-isa. Sa malayo, sa anino ng kakahuyan, may bumubulong. Isa na namang panalangin ang tinanggap. At sa simbahan, ang itim na altar ay muling naghintay ng panibagong dasal.